Lalong lumalala ang krisis sa karapatan ng kababaihan sa Afghanistan sa ilalim ng Taliban dahil lalong ipinagkakait sa mga kababaihan at batang babae ang edukasyon, trabaho at paglahok sa lipunan. At hindi lang ito pampulitikang pagigipit. Isa itong patuloy na makataong kalamidad na lalong nagtutulak sa mga kababaihang Afghan sa kahirapan at pag-iisa. Isang babaeng paulit-ulit nilalagay sa panganib ang buhay para ipaglaban ang kababaihan sa Afghanistan. Si Mahbooba Sarraj ay Executive Director ng Afghan Women's Skills Development Center sa Afghanistan at nagdesisyong manatili matapos ang pag-agaw ng Taliban sa kapangyarihan. Nagpatuloy kang sumuporta sa mga kababaihan kahit patindi ng patindi ang mga limitasyon sa edukasyon, trabaho at paggalaw. Sa tingin mo, paano hinaharap at nilalabanan ng mga Afghan na kababaihan ang mga patakarang ito araw-araw? Sobrang hirap para sa kanila. Talagang mahirap. Pero sinusubukan pa rin nila sa abot ng kanilang makakaya kung kaya nila na makakuha ng kahit ano mula sa kanilang edukasyon. Kahit na ito ay sa mga madrasa o sa klase, ibig kong sabihin sa isang kurso o kung ano paman. Na mayroon pa rin na hindi opisyal pero may ilan na bukas, may ilan dito at doon. Sinusubukan nila at pati na rin online. Sinusubukan nilang makakuha ng kahit ano mula sa sistemang ito na lubos na nagkait ng lahat sa mga kababaihan ng Afghanistan. Kaya ginagawa talaga nila ang lahat ng kanilang makakaya. Pero hindi talaga ito sapat dahil because lalong lumalala ang sitwasyon para sa maraming kababaihan. Kaya nagkakaroon na ng mga sapilitang pag-aasawa ngayon. Itong mga sapilitang pag-aasawa na ito, alam mo kadalasan ay ginagawa ng mga pamilya mismo. Ang mga pag-aasawang ito ay resulta ng labis na kawalan ng pag-asa dahil hindi nila alam ang gagawin sa kanilang mga anak na babae. Gusto nilang ipakasal ang mga anak nila para magkaroon ng kahit anong buhay. Pero talagang napakasama ng kalagayan nila. Sobrang sama. Para sa mga babae, talagang napakahirap. Wala silang kahit anong karapatan sa Afghanistan. Wala talaga. Ngayon, ano sa tingin mo ang pinakamakatotohanan at agaran mga hakbang na talagang makakatulong para mapabuti ang kalagayan ng mga babae at ng mga Afghan bilang kabuuan? Anong mensahe ang gusto mong iparating sa pandaigdigang komunidad? Hindi ko na alam kung ano ang gusto o ayaw marinig ng pandaigdigang komunidad. Nalilito na talaga ako. Ang pandaigdigang komunidad na yon, napakapili ng pananaw nila tungkol dito. At kung ano lang ang gusto nilang marinig, yun lang ang pinapakinggan nila. Kung ayaw nila, hindi nila pinapakinggan. Kaya hindi ko na rin masasabi pa dyan. Alam ko na pagdating sa tulong pinansyal na pumapasok sa Afghanistan, mas kaunti na ngayon kaysa dati sa Afghanistan. Kaya, at syempre, hindi pinapayagan ng mga kababaihan na magtrabaho. Kaya isang bahagi ng lakas paggawa ang tuluyang naparalisa. Wala na ang pera, naparalisa na ang lakas paggawa. Hindi rin nabibigyan ng edukasyon ang kababaihan. Sa totoo lang, hindi rin maganda ang edukasyon para sa mga lalaki dahil hindi sila nakakakuha ng maayos na edukasyon. Hindi nila natututuhan ang mga talagang mahalaga, lalo na para maging handa sila sa mundong paparating. At sa lahat ng pag-unlad ng mundo pagdating sa teknolohiya at lahat ng bagay, kaya para sabihin ko sa iyo ang totoo, isa ito sa mga tanong na talagang nalilito ako. Talagang hindi ko alam kung ano ang magiging maganda para sa mga lalaki at babae ng bansang ito sa hinaharap. Wala akong nakikita. Sa tingin mo, ano ang dapat gawin para gumanda ang buhay sa Afghanistan? Hindi, isa ito sa mga bagay na hindi ko kayang gawin. Hindi ako yung tipo ng tao na, alam mo yon, naniniwala na walang dapat magbago o walang pwedeng magbago at kailangan lang nating magpatuloy ng ganito. Hindi ito ang dapat na nangyayari para sa 40 milyong tao at higit pa, alam mo yon, para bigyan sila ng ganitong klaseng sagot o ganitong kawalan ng pag-asa sa buhay. Mali talaga yon. Pero sa parehong panahon, gusto ko ring makakita ng konkretong bagay, alam mo yon, sa harap ko. Pero paano mo makikita ang konkretong bagay kung ang mga sangkot at lahat ng mga kasali, lahat ng kailangan para mangyari ito ay hindi gumagana? Hindi pinapayagan ang mga babae, wala ring edukasyon, ayaw magbigay ng pera ng mundo.
Sobrang hindi malinaw ang sitwasyong pampolitika. Kaya, ano mayon? Inatake tayo ng Pakistan sa isang banda. Talagang naghihingalo na ang bansa dahil parang nasa digmaan tayo, walang pagkain ng mga tao. Alam mo, maraming pamilya ang napipilit ang ibenta ang kanilang mga anak na babae. At ginagawa na nga nila ito. O ano? Alam mo, ngayon ang mga anak na babae ng mga tao at ng mga pamilya ay parang kalakal na lang. Ibinebenta sila para lang may maihain sa mesa. Mali ito. Hindi ganito ang paraan para bumuo ng isang bansa. Hindi mabubuo ang isang bansa sa ganitong paraan o sa pagkakaroon lang ng mga paaralang may isa o dalawang klase lang na nakatago kung saan-saan at tinatawag na edukasyon para sa mga babae. Hindi yan ang tamang paraan. Hindi yan ang tinatawag na edukasyon. Ang edukasyon ay para sa lahat at walang pinipili. At kailangan ng malaking grupo ng mga lalaki at babae para mag-aral at kailangan itong pag-isipang mabuti ng napakainat. At kailangan ituro sa kanila. Pero kung ganito, kung walang effort na inilalagay, ibig kong sabihin, anong klaseng resulta ang inaasahan nating makuha? Wala talaga tayong makukuhang resulta sa ganitong paraan. Ito ay isang bagay na mangyari na sa digmaan at mangyayari pa sa maraming ibang probinsya ng Afghanistan, lalo na yung mga malalayong lugar na halos walang pumupunta o bumabalik o kakaunti lang ang dumadaan o may trapiko o kung ano paman. Magiging takilakilabot ito. Totoo talaga. Sa tuwing maisip ko ang 5 taong gulang na batang babaeng ibinenta dahil sa digmaan, nadudurog talaga ang puso ko. Ano ginagawa nila? Sino ang bumibili sa mga batang yon? At ano ba ang trabaho ng isang 5 taong gulang na batang babae na nahiwalay sa kanyang pamilya at napunta sa ibang pamilya kahit pa mabait sila sa kanya? Ano talaga ibig sabihin nun? Paano mabait sila? Pagkatapos, nagsisimula na mag-isip ang otak ko tungkol sa pinakakakilakilabot na sitwasyon, kung paano ginagamit ang mga batang ito at ang kanilang mga katawan. Kinukuha. Alam mo yon, sino ba ang nakakaalam? Sino ba ang nakakaalam kung ano ang nangyayari sa kanila? Kaya ito, at itong paraan ng hindi lubos na pag-alam, at ito ang mga bagay na nangyayari, ibig kong sabihin, hindi talaga ito mapapatawad. Totoo talaga. Ikinalulungkot ko sabihin yon, sobrang sama talaga. Totoo talaga. Sobrang sakit nito, Mabubas Saray. Salamat sa pagbabahagi ng iyong mahahalagang pananaw at sa matapang na gawaing patuloy mong ginagawa sa Afghanistan. Sana ay magkaroon ng ilang tunay na solusyon at mas magagandang araw sa hinaharap para sa mga kababaihang Afghan at lahat ng Afghan. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayon. Maraming salamat.